Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action horror film na tinatawag na Hansel at Gretel, Witch Hunters. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Tristan James Kabading sa pag-suggest ng video nato. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang kwento sa medieval Germany kung saan napilitan si Adriana at ang kanyang asawa na iwan ang kanilang mga anak. Iniwan ng kanilang ama sina Hansel at Gretel sa kagubatan, kung saan naghintay sila sa kanyang pagbabalik. Ngunit dahil sa gutom, napilitan silang maglakad-lakad at natagpuan ang isang bahay na gawa sa tinapay at candy. Habang kumakain sila, biglang bumukas ang pinto at sinalubong sila ng Candy Witch. Agad nitong ikinulong si Hansel sa isang hola at pinilit siyang kumain ng matatamis para tumaba, habang si Gretel naman ay inutusan na ihanda ang oven para iprito ang kanyang kapatid. Ngunit bago pa maitapon si Hansel sa oven, ginamit ni Gretel ang isang pako upang alisin ang kanyang pusas. Kinuha niya ang isang maliit na kutsilyo upang ipagtanggol ang sarili. Walang epekto ang mahika ng mangkukulam sa magkapatid, kaya sinaksak ni Gretel ang bruha at pinalaya si Hansel. Sa kanilang pagsanib puwersa, naitulak nila ang bruha papasok sa oven at isinara ito, dahilan upang malitsin ito ng buhay. Dahil sa pangyayaring ito, naging kilala ang magkapatid. Lumipas ang mga taon, naging bounty hunters sina Hansel at Gretel at nagtalaga ng kanilang buhay sa paghuli at pagpuksa ng mga mangkukulam. Ginagamit nila ang isang shotgun at double-barreled crossbow na may kasamang winch. Gayunpaman, naging diabetic si Hansel matapos siyang piliting kumain ng sobrang daming candy noong bata pa siya, kaya kailangan niyang magturok ng insulin araw-araw. Samantala, sa ilalim ng utos ni Sheriff Berenger, naghahanda ang mga taga-Augsburg na sunugin si Mina matapos siyang akusahang isang mangkukulam. Nais munang makahanap ng ebidensya ni Mayor Engelman bago siya husgahan, ngunit wala na itong magagawa dahil determinado na si Sheriff Berenger na sunugin ang dalaga. Sa tamang oras, dumating si Gretel at pinigilan ito. Pinalaya ni Hansel si Mina at ipinaalam sa publiko na nakapatay na sila ng mahigit 600 na mangkukulam. Ngunit lahat ng kanilang napatay ay may kakaibang anyo o pagkabulok sa katawan. Inupahan sila ng alkalde upang hanapin ang mga nawawalang bata sa bayan, na pinaniniwala ang dinukot ng isang mangkukulam na nakatira sa gilid ng bayan. Pumasok si Gretel sa cottage ng mangkukulam na may balak siyang hulihin ito upang imbestigahan. Ngunit bigla itong tumakas gamit ang kanyang walis at lumipad palayo sa gilid ng gusali. Naabutan siya ni Hansel na naghihintay at, dahil wala na siyang masakyang walis, hinabol siya nito sa kagubatan. Walang epekto ang kanyang mga sumpa kay Hansel, kaya tuloy-tuloy siyang nakaiwas habang pinapaputukan ito. Patuloy niyang binasag ang mahika ng bruha hanggang sa maputol ni Gretel ang daraanan ng tall witch, dahilan para maabutin siya ni Hansel. Matagumpay nilang nahuli ang mangkukulam at isinabot ito bilang trepeyo ng kanilang pangangaso, ngunit hindi pa rin nila natatagpuan ang mga bata. Pagbalik nila sa bayan, ipinakilala sila sa katulong ng alkalde na si Jackson, na kabisado ang buong kagubatan. Gayunpaman, tumanggi ang magkapatid na mangaso sa gabi. Sa pamamagitan ng mga papel na nakuha nila sa kubo ng bruha, natuklasan nilang pinaghahandaan nito ang isang ritual na tinatawag na Feast of the Blood Moon, kung saan kinakailangang magsakripisyo ng 12 bata, isa para sa bawat buwan ng taon. Kasabay nito, inutusan ni Sheriff Berenger ang 4 na lalaki para sa parehong misyon, umaasang makabawi sa kanyang nawalang reputasyon matapos siyang hiyain ni Gretel. Nangako siya ng 100 shillings para sa bawat batang male iligtas nila, kaya't agad silang naglakbay nang hindi alam ang panganib na kanilang susuungin. Sa kanilang paglalakbay, napatapat sila sa makapangyarihang Grand Witch na si Muriel. Nainsulto ito sa kanilang pagpasok sa kanyang teritoryo kaya't pinaatake sa kanila ang sarili nilang mga aso. Pinatay niya ang iba, at ang natirang lalaki ay sinumpa ng hunger for crawling things bago ito ibinalik sa bayan. Habang nagpapahinga sina Hansel at Gretel sa isang tavern, nakilala nila ang kanilang pinakamalaking tagahanga na si Ben, na may scrapbook na puno ng mga larawan ng kanilang mga tagumpay. Bigla namang pumasok ang nag-iisang nakaligtas mula sa grupo ni Berenger, na nagbigay babala sa kanila na lumayo kay Muriel bago ito sumabog at tumalsik sa buong tavern. Samantala, bumalik si Muriel sa kanyang kuta, kung saan nakakuha ang kanyang mga kasamahan, ang Horned Witch at ang Red-Headed Witch, ng isa pang bata para idagdag sa kanilang koleksyon.
Ginamit nila ito upang gumawa ng isang potion na pansamantalang nagbibigay sa kanila ng immunity laban sa apoy, ngunit mabilis itong nawawala. Dahil dito, kinailangan nilang mang-alap ng iba pang sangkap upang mapalakas ang kanilang mahika. Habang nag-aabang sa kakahuyan, nalinlang ng magkapatid ang Horned Witch at nahulog ito sa kanilang bitag. Sinubukan nitong lumaban at tumakas gamit ang kanyang wallis, ngunit pinabagsak siya ni Hansel. Muli itong nagtangkang lumipad ngunit napatigil ito gamit ang grappling hook ni Hansel, hanggang sa dumating si Jackson at ginamit ang isang primitibong taser upang hulihin ito. Sa bayan, muling nagtagpo sina Hansel at Mina sa palengke, kung saan pinasalamatan siya nito sa pagliligtas sa kanya. Sinabi ni Hansel na ideya ito ng kanyang kapatid dahil naniniwala si Gretel sa pagsadyap sa mga inosente. Dagdag pa niya, gusto lang niyang patayin ang mga bruha bilang paghihiganti sa sakit na dulot ng labis na asukal noong bata pa siya, ang tinatawag ni Mina na sugar sickness, bago ito muling nagturok ng insulin. Habang naghihintay sina Sheriff Berenger at Jackson sa labas, inimbestigahan ng magkapatid ang bihag nilang bruha. Natuklasan nila na isang huling bata na lang ang kailangan ni Muriel upang makumplito ang ritual. Isinilang ito noong Abril, kaya agad nilang inalam kung sino ito. Gayunpaman, tumanggi si Berenger na tumulong sa paghahanap sa bata. Sa kabilang banda, napanood ni Muriel at ng Red-Headed Witch ang interogasyon ng kanilang kasamahan gamit ang kanyang paningin. Dahil dito, napagpasyahan nilang agawin ang huling bata habang abala ang mga mangangaso. Bigla nilang sinalakay ang bayan mula sa himpapawid. Bumaba ang Red-Headed Witch at gamit ang mahika, pinilit niya ang nakatatandang kapatid ng bata na patayin ang kanilang ina. Matapos nito, dinala niya ang bata kay Edward, ang tapat na troll ni Muriel, upang dalhin ito sa kanilang kulungan. Dumating si Hansel upang pigilan sila, ngunit inatake siya mula sa gilid ng bruha. Nang lumaban si Hansel, hindi siya pinansin ni Edward sa kabila ng sigaw ng Red-Headed Witch na humihingi ng tulong, na tila hindi na ito masaya sa kanyang trabaho. Lumaban ang pulang bruha na parang hayop, ngunit nasaksak siya sa mata, dahilan upang mangisay ito bago sinubukang tumakas gamit ang kanyang wallis. Sinamantala ito ni Hansel at sumabit sa wallis habang lumilipad pabalik sa kanilang kuta. Ngunit nang mapansin ng bruha na nakakapit siya, itinapon siya nito pababa. Samantala, habang binabantayan ni Gretel at Jackson ang kanilang bihag, biglang dumating si Muriel. Sa bilis ng kanyang pag-atake, agad niyang pinabagsak si Jackson. Hindi niya pinatay si Gretel dahil may kailangan siya rito para sa ritual, ngunit ibinato niya ito sa pader ng tavern, dahilan upang mawalan ito ng malay. Ginamit ng Grand Witch ang kanyang mahika kay Jackson habang ito'y nagre-reload, pinipilit siyang barilin ang sarili bago nito palayain si Horny. Nabigo si Muriel na makuha ang huling sangkap dahil nailigtas si Gretel at dinala siya sa ligtas na lugar ni Ben, na nagtago sa kanya sa bahay nito hanggang umaga. Matapos maglinis ng sarili, natuklasan ni Gretel na pangarap pala ni Ben na maging isang witch hunter. Ipinakita rin nito ang isang artikulo tungkol sa kanilang ina, na nahatulang mamatay dahil sa pangkukulam. Samantala, nakabuo na si Berenger ng isang galit na mob sa labas ng bahay ni Ben, naniniwalang ang magkapatid ang may kasalanan sa pag-atake ng mga bruha. Nang tangkaing pigilan siya ng alkalde, binaril niya ito at pinatay. Dinala ni Berenger ang kanyang mga tauhan sa kagubatan habang si Gretel naman ay hinahanap ang kanyang kapatid. Ngunit inambush siya ng grupo ni Berenger na walang balak na ibalik siyang buhay. Samantala, natagpuan ni Mina si Hansel na nakasabit sa isang puno at dinala siya sa isang healing spring upang gamutin ang kanyang mga sugat. Habang si Hansel ay nagpapahinga kasama ang isang magandang dalaga, si Gretel naman ay bagbog sarado sa kamay ng mga pangit na lalaking sumalakay sa kanya. Habang nangangaso, narinig ni Edward ang kaguluhan at matagal niya itong pinagmasdan mula sa kakahuyan. Nang sumobra na ang pananakit ng mga tauhan ni Berenger, bigla siyang sumugod at pinulbos ang lahat. Tinanggap niya ang mga bala gamit ang kanyang braso bago tapakan si Berenger na parang insekto. Pagkatapos, binuhat niya ang walang malay na si Gretel at dinala ito sa isang talon na konektado sa healing spring. Doon niya ginamo ang kanyang mga sugat at ipinaalam na ang mga troll ay likas na naglilingkod sa mga bruha, bago siya lumakad palayo. Pagsapit ng gabi, napadpad si Hansel sa isang abandonadong bahay. Bigla siyang sinalakay at tinulak sa sahig. Walang iba kundi ang kanyang kapatid, na inakala siyang isang kalaban. Nang makilala nila ang isa't isa, napagtanto nilang nasa isang lihim na lungga ng bruha sila. Lalo silang nagulat nang matuklasang ito pala ay nasa basement mismo ng kanilang lumang bahay noong bata pa sila.
Biglang dumating si Muriel, hindi natinag sa kanilang mga pag-atake, at isiniwalat ang katotohanan tungkol sa kanilang nakaraan at kung bakit hindi sila tinatablan ng mahika ng mga bruha. Sinabi niyang ang kanilang ina ay isang white witch na nagtaksil sa kanyang lahi ng pakasalan ang isang simpleng magsasaka at magkaanak. Noong gabing sumapit ang blood moon, kailangan ni Muriel ang puso ng isang white witch bilang huling sangkap upang likhain ang fire immunity potion. Ngunit masyadong makapangyarihan si Adriana, kaya napagpasyahan niyang gamitin si Gretel, na bata pa noon at mas madaling manipulahin. Nang malaman ito ng kanilang ama, dinala niya ang mga bata sa kagubatan upang maitago sila. Ngunit pagbalik niya sa bayan, nakita niyang sinunog ng mga tao si Adriana sa harap ng lahat. Pagkatapos, isinabot siya sa tabi ng kanyang asawa at pinatay. Hindi natagpuan ni Muriel si Gretel, dahilan para lumipas ang blood moon at mabaygo ang ritual. Matapos ang kwento, galit na sinugod ni Hansel si Muriel gamit ang kutsilyo, ngunit mabilis siyang nasaksak ng bruha at nawalan ng malay. Bago umalis, dinala ni Muriel si Gretel upang ipaghain sa ritual. Nagising si Hansel at nadatnan si Mina, na tuluyan ng pinagaling ang kanyang mga sugat. Ibinunyag ni Mina na isa rin siyang good witch, tulad ni Gretel. Kaya niyang gawing mas mabisa ang kanilang mga sandata laban sa mga bruha, kaya binasbasan niya ang kanilang mga armas bago samahan si Hansel sa pagsugpo sa ritual. Sumama rin si Ben, ngunit nanatili siya sa paanan ng bundok na may dalang rifle. Samantala, dinala ni Mina si Hansel sa itaas ng bundok kung saan daan-daang bruha ang nagtipon. Si Gretel ay nakatali kasama ang iba pang bata, habang si Edward ay pinilit na bantayan sila. Nang magsimula ang Feast of the Blood Moon, inilabas ang mga bihag upang isakripisyo. Iniwan ni Hansel si Mina sa isang bangin kung saan siya nag-set up gamit ang isang Gatling gun. Pagkababa ni Hansel, agad lumapit ang red-headed witch, pero sa isang putok ng na-enchant na shotgun, tumalsik ang ulo nito. Dito na nagbukas ng apoy si Mina, dahilan upang magkagulo ang mga bruha. Marami ang nagtangkang tumakas gamit ang wallis habang si Horned Witch naman ay tinangkapang isakripisyo ang mga bata bilang huling hakbang ni Muriel upang tapusin ang ritual. Bago niya may handa ang potion gamit ang isa sa mga bata, dumating si Hansel at ginawang sabaw ang kanyang ulo. Samantala, tinangka ni Muriel na tapusin ang ritual gamit si Gretel, ngunit biglang lumusab si Edward. Tinapon niya si Muriel palayo at pinalaya si Gretel mula sa kanyang mga posas. Ngunit agad na nakabawi ang Grand Witch, itinapon si Edward sa bangin, at tuluyang pinagsaluhan ni Gretel at Muriel ang isang mabangis na laban. Samantala, si Hansel ay abala sa pagharap sa iba pang mga sumasalakay na bruha. Sa wakas, hinarap ni Hansel ang isang conjoined twin na nagbigay sa kanya ng pinakamatinding laban, habang si Gretel naman ay pinipigilan si Muriel hanggang sa pagsikat ng araw. Dahil tapos na ang blood moon, napilitang tumakas ang Grand Witch sakay ng kanyang wallis, balak hintayin ang susunod na pagkakataon para muling subukan ang ritual. Ngunit hindi niya alam na naghanda na ng bitag ang magkapatid, mga matatalim na piano wires na nagpatumba sa iba pang mga bruha na nagtangkang tumakas. Sinubukan ni Muriel umiwas, ngunit tinamaan siya ng bala mula kay Ben, dahilan upang mahulog siya mula sa kanyang wallis. Samantala, ang mga natitirang bruha sa sabat ay napatay ni Gretel gamit ang kanyang crossbow at isang bladed whip na lumabas lang ng isang beses sa buong pelikula. Habang hinahabol ni Hansel at Ben si Muriel, natagpuan naman ni Gretel si Edward na walang malay. Ginamit niya ang kanyang taser upang buhayin muli ito. Samantala, sinundan ni Hansel, Mina, at Ben ang bakas ni Muriel patungo sa lumang gingerbread house. Nang mahuli ng bruha si Ben bilang bihag, hindi nagdalawang isip si Hansel, binaril niya ito, kahit na tinamaan ang balikat ng kaibigan. Dahil hindi niya kayang saktan si Hansel dahil sa protection spell ng kanyang ina, gumamit si Muriel ng telekinesis upang maghagis ng mga bagay laban sa kanya. Bago pa tuluyang mapatay si Hansel, sumugod si Mina at sa unang pagkakataon ay ginamit niya ang kanyang mahika. Ngunit, hindi sapat ang kanyang kakayahan laban sa mas makapangyarihang si Muriel. Mabilis siyang natalo at tuluyang nasaksak ng mahikang wand ng bruha. Namatay si Mina sa mga bisig ni Hansel, na nangakong ipaghihiganti siya. Sinugod niya si Muriel sa loob ng gingerbread house, hanggang sa dumating si Gretel upang sumali sa laban. Nagkaroon ng matinding sagupaan, lahat sila duguan at sugatan. Sa kalagitnaan ng laban, naitulak si Gretel sa isang tabi, kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Hansel upang itali si Muriel at isabit ito. Habang unti-unti nang nawawala ng malay ang bruha,
Biglang bumaba ang insulin levels ni Hansel, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Agad gumapang si Gretel upang ibigay sa kanya ang kinakailangang shot. Sa parehong sandali, nakalaya si Muriel at umatake. Muntik na niyang patayin ang magkapatid, ngunit sa huling segundo ay nakailag sila. Agad na sumampa si Hansel sa ibabaw ng bruha at tinapos ito sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo gamit ang isang pala. Para masiguradong hindi na ito babalik, itinapon nila ang pugot na ulo sa furry place, tinutudukan ang kanyang kasamaan. Sa huli, nakaligtas si Ben mula sa kanyang sugat, kinuha nila ang dagwang wand ni Muriel bilang trepeo, bago bumalik upang kunin ang kanilang gantimpala, at matagumpay nilang naisalba ang mga bata. Sa pangwakas na eksena, umalis ang magkapatid sa kanilang susunod na misyon ng pangangaso ng bruha, ngayon ay may kasamang Ben at ang napakahalagang si Edward. Nang makarating sila sa tahanan ng isang bruha, agad na sinira ng troll ang pinto, at pinaputokan ni Gretel ang isang lizard-like na bruha. Sinubukan nitong tumakas gamit ang kanyang supernatural speed, ngunit naghihintay na sa bintana si Hansel, handang sipin ito sa mukha. At dito nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.